Kumusta mga kaibigan? Ako si Dasha. Ngayon, pag-aaralan natin ang pagdagdag at pagbawas ng mga polynomial. May tatlong halimbawa tayo. Bawat halimbawa ay mas mahirap kaysa sa nauna. Siguro, madali lang ang pagdagdag para sa inyo. Madali ito kasi simpleng arithmetic lang. Pero sa pagbawas, kailangan mag-ingat sa mga plus at minus signs. Kapag mabilis kang gumawa, baka magkamali ka sa 10 problema. Kaya doon, kailangan mong huminto at mag-ingat. Ipapakita ko sa inyo ang dalawang paraan, vertical at horizontal. Ang vertical ay mas visual. Ipapakita ko ito ngayon. Ang horizontal naman ay laging gagamitin sa isip para sa pagkalkula. Para sa vertical, isusulat natin ang bawat polynomial sa ibabaw ng isa't isa. Pero halimbawa, kung x squared to, dapat nasa taas ng x squared na to. At dito, kung x nasa taas nito, di ba? 5x squared, oo, minus 3x plus 1. Pinagsama natin ato, mas madali ito kaysa sa pagbabawas. At pinagsama natin kasi dito, oo, pinagsama. 2x squared, ibig sabihin isa sa taas ng isa, oo. Minus x tapos minus 7. Huwag niyo isulat ng ganyan. Pangit tingnan, mali, at mahirap basahin. Minus 7, ibig sabihin nasa ilalim ng isa. Ngayon, kalkulahin na natin, ha? Magiging, isa plus isa. Oo, minus 7 equals minus 6. Dito magiging minus 3. Oo, minus 1x, kasi minus x ay minus 1x, magiging minus 4 na x, at dito magiging pagdagdag ng 7x squared. Ito ang vertical na paraan natin. Napakasimple nito at visual din. Mas magandang simulan dito kung una o pangalawa niyong ehersisyo. Mas mabilis ang pahalang na paraan kasi may ipapakita tayo ngayon, di ba? Pero pag nakalutas ka na ng 10 o 20 polynomial, di mo na kailangang gumuhit ng kahit ano. Gagawin mo na lang to sa isip mo. Halimbawa, kung gusto kong i-highlight sa isip ko gamit ang marker, gaguhitan ko ang bawat termino ng polynomial ng parehong linya. Halimbawa, dito x squared, dito rin x squared. Kung may minus 3x at minus x dito, ganito. At simpleng guhit, minus ay plus 1 minus 7. Ayos ba? Tapos isusulat na natin. Ibig sabihin, ibilang natin sa isip, 5x squared plus 2x squared. Anong makukuha natin? Idadagdag lang natin yung nasa unahan ng x squared, 7x squared ang lalabas. Minus 3x minus x, ibig sabihin minus 1x minus 4x. Isa minus 7 minus 6. Ihambing natin. Dito ganito, doon ganyan. Oo, tama yan. Ngayon, mas mahirap na halimbawa. Ano dapat pansinin? Una, may pagbabawas, no? Ingat sa mga ito, bantayan ng sign. Subukan muna pababa, tapos pahalang. Isulat natin isa-isa pababa, ha? Isulat. X squared plus 4x minus 8 minus 4x minus 2x plus 15. Bawat term nasa ilalim ng isa't isa. Paano sundin ang sign ngayon? Pag plus, dinadagdag lang. Pag minus, binabawas. Pababa ng pababa. Kung positive, 2 plus 2 equals 4. Pero dito, kailangan mag-ingat. Nakalimutan ko isulat squared. Tingnan, x squared minus 4x. Dito dapat maingat.
x squared minus 4 na x squared. Anong ibig sabihin nito? Parang may isa tayo na pinarami ng x squared. Ibig sabihin, kailangan mong ibawas ang 4 sa isa. Anong katumbas nito sa arithmetika? Minus 3. Isa minus 4 minus 3. Nananatili pa rin ang x squared natin. Ang 4 na x minus minus ay nagiging plus. Kaya magkakaroon tayo ng plus 6 na x. Nagiging 4 na x minus 2x ito. Ibig sabihin, 4 na x plus 2x ay 6 na x. May positibong numero tayo dito at dito. Kung negatibo, kailangang isulat ang minus. Minus 8, minus 15. Walang kaso kung may plus tayo dito. May minus sa plus, kaya magiging minus. Nagiging minus 23. Minus 8, minus 15 ay 23. Hayaan mong burahin ko ito ngayon dahil kailangan nating gawin ang pahalang, pero bago iyon, ipapakita ko sa iyo kung gaano kadaling buksan ang mga panaklong at simulan ang pag-underline. Dahil kung gagawin mo lang ang pag-underline na may malalaking panaklong nang hindi binubuksan ang mga ito, mas simple ang pagdaragdag ng polynomial. Hindi na kailangang buksan ang mga panaklong doon dahil may plus ka doon, kaya hindi magbabago ang mga palatandaan. Ngunit kung may pagbabawas tayo, kailangan nating buksan ang mga panaklong para hindi malito. Subukan natin, may x squared tayo dito. Una, wala tayong negatibo dito. Kung mayroon tayong negatibo, may babaguhin tayo. Ngunit dahil positibo lang ito at walang minus, binubuksan natin ito ng napakasimple. Pero dito, dahil may minus tayo, kailangan nating baguhin ang tanda ng bawat term sa polynomial na ito. Minus 4 na x squared plus 4 na x squared. Positibo to kaya nagiging negatibo. Dito may negatibong minus 2x, nagbabago ng sign. Minus sa minus nagiging plus, plus 2x at minus 15. Kuha tayo ng asul na marker, kayo lapis. I-highlight natin ang magkakatulad. Halimbawa, x squared sa x squared, x sa xx. Ganito. Nasaan ang x squared? Ito. I-underline natin ng double line at dots. Ayos yan. X minus 4 na x squared, x squared. Ito'y magiging minus 3x squared. 4 na x plus 2x plus 6 na x. Natatandaan nyo ba kung nasaan tayo? Tumataas to. Minus sa minus ay plus, kaya tumataas. Tapos minus 8, minus 15, minus 23. Ganito rin ang resulta natin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isa pang polynomial. Gawin natin ito sa pataas na paraan muna. May x squared, minus 1, 4, ganito sila. Oo, magkatabi. Panatilihin natin ang pagkakasunod-sunod. Isulat natin para sa pataas na paraan. 2x squared minus 1. Inilipat ko ito ng kaunti dahil ano ang makukuha natin? Dito may plus 4, isinulat natin ang plus 4. Plus 3x squared, isinulat natin ang x squared minus 6 na x cubed. Wala nito sa unang polynomial, walang x cubed o x lang. Kaya parang 0, parang ganun nga. Kung meron tayong pagdaragdag nito, tayo ay... Simulan na lang natin ang pagkalkula, no? Sige, dito tayo magsimula. Lagi tayong nagsisimula sa kaliwa, di ba? X cubed.
Kasi plus 0 ay x cubed minus 6x lang. Wala tayong idadagdag. Dito isipin natin, 2 squared 2 plus 3x2 ay pinagsama. Kaya 5x2 lang. Tapos minus 1 plus 4 plus 3. Ibig sabihin, 4 minus 1, 3. Ganyan ang ating solusyon. Para buksan ang mga bracket, medyo komplikado to. Komplikadong halimbawa, i-highlight natin x2 sa 2 at numero lang. Simulan na nating solusyonan. Ipakita ko muna paano buksan ang brackets, tapos ipapakita ko paano gawin sa isip lang. Buksan ang brackets. 2x2 minus 1 plus x3 minus 6x plus at minus ay minus. Dito pareho lang. Plus 3x2 plus 4. Ganito pala to. Pwede na tayong magbigay diin, no? X squared. Isulat muna natin yung hindi binigyang diin, tama? X cubed minus 6 na x. Ngayon, 2x squared plus 3x squared plus 5x squared. Dito naman, 4 minus 1 plus 3. Pero kung gagawin ng maayos, pwedeng isulat bilang x cubed plus 5x squared minus 6x plus 3. Kung gagawin natin to ng hindi binubuksan ng mga panaklong, isusulat agad natin dito yung walang kapares tapos ibabawas yung may kapares. Tama? Ibig sabihin, dito may x squared at numero. Sana nagustuhan nyo ang video na to. Huwag kalimutang mag-like, puntahan ang channel namin, playlists tulad ng Grade 7 Math. May ilang videos agad doon. Good luck sa lahat. Paalam!